Magpahanggang ngayon ay hindi pa rin humuhupa ang alitan sa pagitan ng two-time Paris Olympics gold medalist na si Carlos Yulo at ng kanyang pamilya. Kanya-kanya ng depensa at pinaglalaban ang magkabilang kampo kung saan maging ang mga taong malalapit sa kanilang buhay ay hindi maiwasang makisali na rin. The Philippine Showbiz List presents detalye sa labanan ng screenshots ni na Carlos Yulo, Chloe versus Yulo family. Kung si Carlos ay mayroong Chloe San Jose na palagi siyang ipinagtatanggol, ang pamilyang Yulo naman ay nakahanap ng kakampi sa katauhan ng kanilang kaibigang si Coach Gerald Fajardo. Katunayan dahil sa kagustuhang ipahayag ang kanilang mga saloobin ukol sa tunay na pinagmulang issue ng pamilya, sina Chloe at Gerald ngayon ang magkaharap. Muling nagliyab ang issue makalipas ang ilang linggong pananahimik at tila hindi na nga matapos-tapos pa na ngayon nga ay mas lalo pang lumalim dahil sa paglabasa ng mga screenshots ng magkabilang panig. Matapos ang himutok ng ama ni Carlos na si Mark Andrew Yulo na hindi siya nakatanggap ng tawag mula kina Chloe at Carlos sa pagnanais na matuldukan ang kanilang hidwaan, si Gerald naman ang nagsalita. Base sa Facebook profile ni Gerald, isa itong coach ng modeling, dancing, acting at personality development. Pinaniniwala ang malapit siya sa pamilyang Yulo dahil kabilang sa friends niya sa Facebook ay ang mga magulang ni Carlos, pati na ang nakababatang kapatid na si Carl Eldrew Yulo. Sa pagbisita rin sa kanyang Facebook page ay makikita ang mga larawan ni Gerald kung saan kasama nito ang pamilya Yulo at maging sina Carlos at Chloe. Sa Facebook post ni Gerald noong September 5, inaakusahan niya na ang malakas na impluwensya ni Chloe kay Carlos ang dahilan, kaya nananatiling mailap at malayo ito sa pamilya mula nang sumambulat ang hidwaan nila ng kanyang ina na si Angelica. Sinasabi niya na si Chloe ay nagdulot ng kahihiyan kina Carlos at Angelica at nagkaroon ng negatibong epekto sa reputasyon sa mag-ina. Tinukso din ni Gerald ang yaman umano ni Chloe na ang pamilya ay nakabase sa Australia. Una ay kung bakit daw nito ibinenta ang MacBook na worth 50k kay Carlos tapos siya lang pala ang gagamit. Sumunod ay ang pag-apply daw ni Chloe ng trabaho sa Gymnastics Association of the Philippines President na si Cynthia Carrion na hindi naman nakapasa. Ayon pa kay Gerald, magaling si Chloe at naabot niya ang kanyang mga pangarap. Gayunpaman, wala daw itong karapatan na ipagyabang ang kayamanan ng kanyang pamilya at ipagmalaki ang kanilang propesyon. Binweltahan niya si Chloe sa pagkukumpara nito ng kanyang pamilya sa pamilya ni Carlos, lalo na't mas hindi nakatapos sa pag-aaral at mas walang yaman ang mga magulang nito. Huwag daw nitong i-down ang pamilya ni Carlos. Direkta ring pinaratangan ni Gerald si Chloe na siya umanong sumira sa pamilya ni Carlos. Anya, matapos ang pagpasok ni Chloe sa pamilya ni Carlos, tinutulak daw niya ang mga itong palayo kung saan ay sinira ang buo at masayang pamilya. Pagbubunyag pa niya na kahit kasama si Chloe sa paghahanda para sa Olympics, siniguro niyang mawala ang lahat ng tao sa paligid ni Carlos. Pagkatapos makausap si Carlos tungkol sa paghahanda sa Olympics, ayon kay Gerald, sinasabi ni Chloe na hindi siya prioridad kahit na magkasama na sila sa iisang bahay. Kapag si Carlos ay pauwi sa kanyang pamilya, sinabi daw ni Chloe na magpapakamatay siya. Ayon kay Gerald, buo ang loob ni Kaloy na lumaban sa 2024 Olympics. Handa ang lahat. Lalong handa siya. Oo, naka-gold kayo, 2 pa. Pero paano kung wala ka? Malamang maka-all-around pa yan. Sa sumunod niyang pahayag, nais na ipabatid ni Gerald na bilang nobya ni Carlos. Malaki ang magagawa ni Chloe sa pag-aayos ng pamilyang Yulo kung talagang gusto din nito. Paliwanag niya, nung si Chloe ang nagkaproblema sa mga magulang nito, ay gumawa ng paraan si Carlos upang buuin ito. Binalikan din ni Gerald si Chloe sa pagsisiwalat nitong sinabihan ni Angelica si Carlos na gagapang ka sa lupa bago ito mag-qualify sa Paris Olympics. Hamon ni Gerald, bakit hindi daw isiniwalat ni Chloe ang dahilan kung bakit nasabi ni Mami Angelica yon. Pagbubunyag ni Gerald, sinigaw-sigawan daw ni Carlos ang nanay niya ng magnanakaw at sinungaling kasi sinulsulan siya ni Chloe. Pinakikita ng araw ng ina niya yung mga resibo na pinagamitan ng pera na para din naman kay Carlos pero hindi man lang daw niya nasilip ito kasi nakatatak na sa utak niya na magnanakaw ang kanyang ina.
Kinwestiyon din ni Gerald ang sinasabi ni Chloe na nakapagpatawad na sila ni Carlos, ngayong hindi ito kasali sa pamilya at lalong hindi nito pera ang pinag-uusapan. Maging ang pagsubok daw nilang humingi ng sorry sa buong pamilya ay kanyang tinanong kung kailan ito nangyari. Buwelta pa ni Gerald, ang nilalabas lang naman daw ni Chloe na screenshots sa group chat ay purong magaganda lamang at pabor sa kanya. Bakit hindi daw nito ilabas ang ginagawang pambabastos niya sa ina ni Carlos na siyang dahilan kung bakit umalis ito sa kanilang group chat? Sa pagtatapos ng kanyang post, tinanong ni Gerald si Chloe kung nasubukan na niyang magpasalamat dahil sa pagkakakilala niya sa anak. Dahil sa pagkakaroon niya ng Carlos na wala naman daw ang iba. Tinanong din niya si Chloe kung hangad pa rin ba niyang punuin ng galit ang puso ni Carlos para masiguro niyang siya lamang ang naruroon at walang iba. Tila nagpapaalala pa si Gerald sa pagsasabing masyado pang maaga, hindi pa tapos ang laban. Tandaan mo, marami ka pang laban na kakaharapin. Hindi laging nasa iyo ang ilaw, hindi laging nakikaloy ang liwanag, hindi din lagi nakaayon sa inyo ang lahat. Kalakip ng mahabang post ni Gerald ang screenshots ng mga mensahe at social media posts umano ni Chloe laban kay Mami Angelica noong October 2023. Ang sumusunod ay tila galing sa dating group chat na kinabibilangan nilang dalawa. Kasama rin sa mga ibinahaging screenshot post ni Gerald ang komento ni Carlos sa tila pa blind item ni Chloe tungkol sa isang magnanakaw ng pera. Mababasang komento ni Carlos, sinungaling na magna pa. Ha ha ha, best award talaga ang Beshi Wap. Walang indikasyon kung sino ang pinatutungkulan ni na Chloe at Carlos. Ngunit sa isang komento ni Mark ay sinabihan niya ang anak na humingi ng tawad sa kanyang sariling ina na sinabihan niyang sinungaling at magnanakaw. Nirepost at nilike naman ni Mark ang Facebook post na ito ni Gerald. Wala siyang inilagay na caption o komento. Chloe speaks up on disrespects claims. Kilalang palaban at handang depensahan ang sarili. Katulad ng inaasahan, muling nagsalita si Chloe tungkol sa binabatong issue sa kanila ni Carlos. Ilang oras matapos ang litanya ni Gerald ukol sa kanya, tumugon si Chloe sa pamamagitan ng kanyang Facebook page at may baon din siyang resibo. Dito ay ibinahagi niya ang mga screenshot ng mga negatibong komento at pamabastos na sinasabi ng pamilya ni Carlos sa kanya. Ito ay sa pangunguna ni Mami Angelica at maging mga kapatid ni Carlos na sina Joriel, Carl Elju at Eliza. Sa ilang mga post ni Angelica sa Facebook, wala mang binanggit na pangalan, walang duda na ang tinutukoy nito ay si Chloe na hubadera sa mga larawan. Kailangan pa daw maghubad nito para mapansin at puwet lang naman ang kayang ipakita. Sa ilang mga screenshot, makikita ring kinikilala ni na Eliza at Carl si Chloe na isang independent woman na umano'y nagpapanggap na unbothered, ngunit hindi makahanap ng lugar na mauupahan para sa sarili at umaasa sa libreng tiket ng eroplano para makapagbiyahe. Samantala sa isa pang screenshot, makahulugan naman ang nirepost ng Ate Joriel ni Carlos kung saan nakasulat ang katagang, sign of maturity, na-realize mong mas masarap maghiganti kesa magpatawad. Nirekipan niya ito ng laughing tears emojis. Base sa palitan ng komento sa screenshots, mukhang pareho ang nararamdaman ng mga kamag-anak ni Carlos sa kanyang immediate family kung saan may ilan sa kanila na nagsabi pa na ang Olympic gold medalist ay hindi karapat-dapat sa mga tagumpay na nakuha niya mula sa kanyang mga kompetisyon. Kalakip na naturang screenshots ang mensaheng nais na iparating ni Chloe sa publiko. Bungad niya, walang kailangan na mahaba pang caption sapagkat hindi pa nga raw ito lahat, pero para sa kasiyahan ng lahat, magsasalita siya. Sinabi ni Chloe kung magagalit man ang iba sa kanya dahil sa pagtatanggol sa sarili, pag-break ng generational curse o pagtugon sa disrespect at pagsabi ng katotohanan, okay lang, magalit lang sila. Kung magagalit daw sila dahil sa pagprotekta niya sa kanyang partner laban sa toxicity, magalit lang sila. Ayon kay Chloe, hindi siya nandito para mapasaya ang iba. Alam niya raw ang kanyang ginawa at hindi ginawa. Maaari daw patuloy na paniwalaan ng mga nakikita at nababasa online, pero hindi ito mahalaga sa kanya. Alam niya raw ang katotohanan at ganoon din ang mga taong malapit sa kanya, lalo na si Carlos. Naniniwala siyang nasa kanyang panig ang universe. Ayon pa kay Chloe, ito na ang huling pagkakataon na pag-uusapan niya ito. Nagiging boring na nga raw at sobra ng drama ang usaping ito dahil matagal na itong nangyari. Pagtatapos niya, again, stay mad and good luck with your PR stunts. Pakulo, much love. Samantala sa comment section ng kanyang post, sinabi ni Chloe na magbabahagi na siya ng mga positibo at magandang vibes lamang mula ngayon and moving forward.
Anya, stay authentic to yourselves, my loves. Don't let anybody dim your light and just keep shining. Pero hindi dito natigil si Chloe. Dahil ilang oras ang makalipas, muli niyang binalikan ang kanyang Facebook post kung saan nag-iwan na naman siya ng mga mensahe sa comment section. Kalakip na kanyang komento ang mga screenshot mula sa GC na kinabibilangan nila ng ina ni Carlos. Hindi malinaw kung sino ang pinatutungkulan sa sinabi ni Mami Angelica na, "You know what? This is nonsense. You're wasting my precious time. Nagtatrabaho ako, so nakakasagabal kayo. I am asking a permission to leave." Kaya tanong ni Chloe, bakit hindi daw nila ipinasok ang buong konteksto mula sa simula? Sa halip, ipinakita lang ay ang kanyang mga tugon pagkatapos. Sinubukan daw nilang kausapin si Mami Angelica para ayusin ang issue. Ngunit iniisip itong sayang lang ang oras para pag-usapan ito at sa tuwing inad nila ito ulit ay umaalis na naman. Ayon pa kay Chloe, nagpatuloy sa pag-post ng masama tungkol sa kanya si Angelica at tumigil sa pagtugon sa kanila kahit patuloy silang sumusubok na makipag-ugnayan. Ito anya ang dahilan ng kanyang pagkabigo sa mga tugon dahil hindi nagre-reply si Angelica ngunit may oras itong magsalita ng masama tungkol sa kanya at sa iba pang miyembro ng pamilya nito. Sa sumunod niyang komento, sinabi ni Chloe na bakit hindi rin daw ipaalam ni Angelica ang kwento na pagkatapos nilang humingi ng tawad, sinubukan nilang magbawi sa pamamagitan ng pagbisita sa Liveriza sa Kapaskuhan at Bagong Taon. Pumunta pa daw sila sa misa ng Pasko kung saan lahat ng pamilya Yulo ay may customized na t-shirt habang sila ni Carlos ay walang suot, kaya't parang wala sila sa lugar. Ayon pa kay Chloe, tuwing pumupunta daw sila, umaakyat siya sa itaas para iwasan sila, pero sila pa rin ang umaakyat sa kwarto nito para magpaalam kapag aalis na. Isang beses, nagdala daw sila ng pasalubong na hindi gusto ni Angelica at sinabing ibinigay niya ito sa kapitbahay. Kaya dito humihingi si Chloe ng pasensya na kung hindi nila alam ang gustong flavor, ang layunin lamang daw nila ay magbigay ng regalo.